nga mo'y pinakasinto sa atong panibahon. Pero sa taman to, huwag puta. Amahan na rin ito, Diyos nga walay sinugdan, walay katapusan, Diyos nga ilangdon, Diyos nga palaan o Diyos nga binumanan. Nini kapunta ko namahan, pasalamat ko pinigyan ko yung kanimo. Di lamang kung kay nini hatag ng Diyos kinabuhi, di lamang kung kay hatag ng dugang kalikong sa mga lawas. Tapos na Lord, ang pasalamatan kung kay ikaw naghatag ka ng pagkiliman karon. Hindi sa kami dyan sa pagkain ng kanimo, dyan sa mga awit. Tapos na Lord, tidak ang pagkiliman sa pagtuon sa pulong. Nga mo kini ang tinuod nga pagsimba ng kanimo Ama. Kung naghayo kanimo Diyos, dinati sa Blanc Espiritu Santo, maghihayo ka usa, bisan pa man imong mag-auli, o sa lagad. Aron lang imong pulong Ginoo ang magpiniputo sa hanggaron. Nga makatag ka ng bugang alam ng Hebalo, kahatag ng bugang kalipay, relasig sa mga lagad. Lord, kung sa may mga kasaipanan, mga kasalanan ng mga himo sa pulong sa buong na, masaylo kami, Diyos nini, o sa kanunay, imo kami ikunon diha sa panguna-una sa pulong aron mahimo kami pumalipayon, lumilinaw niya sa mga dayon, ipiso sa mga lagi. Bisan pangarot sa mga kaigsunan ng mga wala diri, ikaw minasal sila ng pinitang karon, lahing usap sila karon. Walang ideya, nagdabok ang panon sa Crossway, Luzon, Visayas, Mindanao. Pinitang ang han, pinitangyo, pinitangyo niya kanimo, uban sa pagpasalamat, pinagis sa mga sa buto anak na si Jesus Cristo. Amen. Okay. Ning kabukat tagong na igsoon, atong isutan ini isutan ato ang mensahe sa pagkatapon na makita sa Ephesians 2:10. At kung Domingo, hindi man mensahe live, walay sahod sa natong kuan. Ang atong live kay na-mute day ko na to. Pamo ko sa labutan anaw. Kung saan ang mga last kilit live. Kuha na nga sermon nga kuha na mura na katulog nga makuha sa social media. Pero karon, huwag ang tao, huwag ka ng yun. Okay, Ephesians 2:10. Okay, ang title sa tumisahe karon, ang pagkakulanan, giulahan ni The Workmanship of God. Okay. The workmanship of God. Okay. The workmanship of God. Ephesians 2:10. Ephesians 2:10. Suat sa Ephesians 2:10. Okay. Meaning mensahe mga igsoon sa the workmanship of God, doon na itulo kapi atong hisgutan garon. Dahil ang hapon ni Muman sama atong Domingo nga duha rito, duha ka no? Karon tulo ra kapi. Okay, the workmanship of God. Pero usa kung madto sa tulo kapi nga mo poets karon unsa ning workmanship of God. Ato sa ning i-define unsa ning workmanship. Okay. Workmanship. Sa dihang haligiton
Niabot na sa una-una ka sa kailangan sa creative workmanship. Sa sige mo una-una, niyo ko nga pag yung creative sa to pa mura na po nagsinunod mo sa workmanship. Pero sa ako tanaw sa toke na ba sa matag usap. Ni abot sa pamalandong abot ug mo ni injo po. Ni abot sa pamalandong nga pag iyong creative sa mga ingon ko na siya. Pag iyong creative buhato. Pag iyong creative ko na siya finished product. I-create. Pag iyong creative finished product. Okay. Finished product. Muna sa ahon ng own definition. Sa ito ba, kung atong ibutang ni finished product, ibutang nato ni kung ni balay, no? Muna sa ang finished product. Muna hanggang ako sa word na creative. Pero sa diha nga ako kita ng workmanship di ay dili lamang sa butang na gi-create na finished product, kung dili diha sa created products, diha sa finished product, diha nimo makita ang workmanship. Balik ko na ha, ang sa ako lang nga own nga kalaingan sa creative o workmanship, pag iyong creative finished product na isa, humana ba? Paraan ba? Humana. Pag mo na yung muna nga gi-create nga bay, created na nga bay, humana sila. Pero pag iyong workmanship, huwag pasabot, diha sa finished product nga bay, diha mo makita ang isang workmanship kung giunsan dyan pagbutang ng atot, giunsan dyan pagbutang ang kisame, giunsan dyan pagbutang ang kanang na ay puntahan, asan dyan napit ipahilo na ang ilang bedroom, asa ipahilo na lang CR, buot pasabot pag iyong workmanship, diha sa finished product nga butang nga nahimo na, created na, buot pasabot diha, na diha gibutang ang iyang disenyo. Kini bay, kita ko bay na. Pero wag mo makita sa kinatibukan kung sa iyang disenyo. Buot pasabot ang kita na kini sa definition sa Merriam-Webster ang workmanship. Ang panasa, gibutang dito sa gibasa, ingon dito nga, the quality imparted on a thing in the process of making. Diba? Ano pa, kayong creative, finished product na siya, humana sa trabaho. Kompleto na, humana. Pero pag yung workmanship, diha sa nahuman na nga balay, example, balay man nga humana. Diha sa balay nga humana, diha kumakit ang workmanship sa usa ka tawo. Kuya, buhat, bitawanan mo nito. Makakita ka sa gihimo pa. Dili naman sa picture in general sa balay, nindot na balay. Pero pag yung workmanship, hindi mo kung susihon, kung saan dyan paghimo ang balay. Muna yung workmanship. The quality imparted on a thing in the process of making. Quality imparted. Example sa ato. Doon ay quality imparted on a thing. Diya sa sambutan sa balay. In the process of making. Sa ito pa doon na sa disenyo nga nindot ng pagkatrabaho. Muna ba nagtagod-tagod ng pagkatrabaho. Kanay ng pagkatrabaho. Muna yung workmanship. Nahumot pa sa mo sa creative. Kaya ulit ko na ho, ang creative, finished product na siya. Makita na rin mo, finished na. Pero ang workmanship, diha sa finished ng product, ng mga balay, sa ako example, diha mo makita ang iunsa dyan pagdugtong-dugtong ang mga balay, iunsa dyan pagsugod, pagtrabaho. Diha mo nakita mo workmanship. Sa right term, handiwork. Handiwork, kaya doon ay gamot na work niya na. Ato pa, muna ay bot pasabot sa workmanship. No? Diha sa finished product, nga humana, diha na makita yung sa paghimo ang maong finished product. Muna ay workmanship. Okay, nga ta sa tulo ka P. Nga nung workmanship. Ako na mag-isuwat ha.
Ngano diha sa paghimo sinong ano ay quality. The quality is what naman ako eh. The quality imparted on a thing in the process of making. Muna dyan pagtagod-tagod, the workmanship, the quality imparted on ating in the process of making. Nga mao ang resulta sa usa ka finished product nga mao ang kanang gitawag kong creative. Muna example na to balay. Kato pa kung dunay quality nga gibutang diha sa usa ka butang in the process of making, how much more kung ang Diyos na maghimo. Okay, muna itong tatawag ang tulo ka diha sa the workmanship of God. Okay, una nga P. Okay, the workmanship of God. Una nga P, the plan of God in His workmanship. Plan. Okay. The plan. Muna yung una ka P. Plan. The plan of God in His workmanship. Ang plano sa Diyos diha sa iyang mga kanabang gihimo workmanship. Okay. Tanaw to kung sa ang plan. Kay ang usa ka designer, usa siya maghimo balay, nasa design. Kung ang Diyos maghimo design, bisan pag wa pa na nahimo ni sa kabutang, wa pa na tungkol ba? Dahil sa una-una ang nabuo na nga proyekto o nabuo na nga butang nga yang himuon. Tapos na siya muna ang butang, pero wa pa rin siya execute. Muna nga the plan of God in His workmanship. Kung sa kay plano sa Diyos in His workmanship, no? Doon ay plano ang Diyos diha sa iyang paghimo. Okay. Number 1 na rin, under the plan of God in His workmanship. Okay, verse 10, basahin na to. Verse 10a, sekarang doon sa versikulo, ihan ay magmuluwag, tulo. B, o A, Ephesians, sabi ko sa English na sa Ephesians Ephesians 2:10. Sa ano sa English? Sa A, Ephesians 2:10. For we are His workmanship. Okay, ingon diha, the plan of God in His workmanship. We are His workmanship. Sa ito pa, ang plano dahil sa Ginoo, diha siyang pagbuhat. Doon na siya special. Kaya kung yung plan, special niya, special. Anong special man ay ang plano? Tungod kay anong special, the plan of God in His workmanship, anong special ang plano? Tungod kay iyang paghimo, dili tanan iyang himo. Sa iyang workmanship pa, dili tanan iyang gitnabaho. Kaya naman, ang ingon ni Paul, we are. Sa Bisaya pa, mga binuhat kita. Wa mo ingon si Pablo nga, mga binuhat ang tanan. Niingon si Pablo, klaro sa mga Pablo, kita mga binuhat sa Diyos. Sa ito pa, pag ingon ni Pablo kita, nasa giingnan ng mga tao. Naipunto si Pablo, mga binuhat kita sa Diyos. Pag ingon ni Pablo, mga binuhat kita sa Diyos, huwag ka na mag-isgot sa tanang tao sa kalibutan. Kaya ang tanang tao, gihimuman. Inumduman na ito ha. Ako mong klaro. Ang tanang tao, hinimo sa Diyos. Mga magtotoo man, o dili magtotoo, hinimo na sa Diyos. Pero kung sa may punto ni Pablo din niya, pag-iyon ni Pablo, mga binuhat kita sa Diyos, wala kini mag-isgot
sa atong pagkakita nga gihimo ta, naghisgot kini muna ingon sa online, it expects regeneration. Naghisgot kini sa pagkatao pag-usap. Dili, it expects regeneration, not incarnation. Pag iyong galing, gibuhat sa Diyos ang tanan, ha? Pag iyong galing, gibuhat sa Diyos ang tanan, naghisgot ka ng incarnation. Incarnation. Pag iyong incarnation, gibuhat sa Diyos ang tanan, naghisgot ng incarnation. Pag iyong incarnation, tanang tao ni Stibong kalibutan. Magtotoo man o dili magtotoo, gihimong sa Diyos ang tanan. Gitawag ng incarnation. Pero, pag ingon ni Pablo sa Ephesians 2:10, for we are God's workmanship, we are. Nag-isgot siya sa taga-Episo, o nag-isgot si Pablo siya ikaw kalingon, we God. Pag iyong we, kita, apil na sila, o ang isa mga ika-istorya. Dato pa, giingan niya taga-Episo na, kita mga binuhat sa Diyos. Kaya nga naman, sa mga kikiingon, ang Ephesians 2:10, God's workmanship, dili kini incarnation. Kung sa ito incarnation, buto sa bot, kanang gibuhat sa Diyos ang tanang tao sa kalibutan. Madaotan man o dili daotan, makasasala mga pinili man o dili pinuhat, mga pinili man o dili pinili, kitang tanan hinimok sa Diyos in general. Pero, nari sa Ephesians 2:10, nag-isgot si Pablo sa kinitubok ang tao. Sa mga pinili o dili pinili, mag-isgot si Pablo. Kung dili, nag-isgot si Pablo sa katurang mga pinili sa Diyos. Ato pa, ang isgotan ni Pablo, dapat bakit tayo yung special kay dili tanang tao kabahin sa workmanship of God. Masap talin jo? Balik ko naman. Pag iyon gani sa Ginoo, isgotas general. Pag iyon gani sa Ginoo nga buhaton na to ang tao, tanan sida general na gitawag yan ng workmanship sa Ginoo basta mag-isgot na sa pagbuhat sa tao. Pero pag born again, dili tanan yang born again. Sa ito pa, it expects regeneration. Pag iyong galing regeneration, kasi malipat mo ha, pag iyong galing follow nga regeneration, huwag pasabot na born again. Born again. Okay. Born again na ha. Dato pa, ingon ni Pablo nga, for we are God's workmanship, it expects regeneration. It expects born again. Dili incarnation. Kaya incarnation gani, ibuhat sa Ginoo ang tanang tao sa kalibutan. Pinili man o dili mo na incarnation, na himo kang tao ba? Wala gisgot incarnation. Sa ito pa, ingon ni Pablo, we are God's workmanship. Mga binuhat kita sa pinuhat, doon pasabot, katong pagpakatao sa usap. Kung noon ni tao, kailangan mo example, ano din tapos libo. Kung noon ni ang kalibutan, gihimo sa Diyos ang tanang tao. Okay, tanang tao ha? Pag iyong tanang tao gani, gihimo sa Diyos, mga pinili, kung pinili, iyan hindi mo. Workmanship, ang gihapon na. Pero, ang ato talang text, pag ingon ni Pablo, for we are God's workmanship, wala gisgot si Pablo sa tanang tao sa tibok kalibutan, kung ni kalibutan. Kung dili, pag ingon ni Pablo, for we are God's workmanship, doon na sa tanang tao sa kalibutan, doon na siya ay piniling mga katawan. Ihanap kita, yang dipili, yang dibutang diri. Kung doon ay tao diri, yang dipili, gikas kalibutan, gidala niya sa katingalahan kaya, yang dibutang diha. Dunay tao din sa kalibutan, nga makasala, iyang gipili, iyang gibutang diha. Dunay tanang mga pinili, iyang gilahi, iyang gibutang diri. Sa ito pa, kini, butangan na ito niyong kalibutan, mga tao sa kalibutan, o kini, iyang gilahi, iyang gibutang diri, mga tao sa kahayan. Sa ito pa, pag ingon ni Pablo, for we are God's workmanship, wala gisgot si Pablo din sa kalibutan, nga mga tao tanang niya iyang himo sa Diyos. Kung dili, pag-ingon, for we are God's workmanship, katong iyang mga piniling katawan. Katong iyang nilahin. Iyang born again.
Dili tanang tao sa kalibutan iyang giborn again. Atong hinumduman na ha, dili tanang tao sa kalibutan iyang giborn again. Ang iyang gipili dinhi sa kalibutan iyang gidala sa katingalahan kahayag mo iyang giborn again. Muna pag-ingon ni Pablo, for we are God's workmanship, nag-isip sa Pablo, kita mga binuhat sa Diyos tungkol sa Lord. Ang punto ni Cristo ni Pablo, kita nga makasasala, nga nakaplagan sa Ginoo pinagis siyang grasya, mga born again na ta. Muna punto ni Pablo diha, for we are God's workmanship. Kita mga binuhat sa Diyos, gipakataw ta pag-usab sa Diyos, gipakataw ta pag-usab sa Diyos. Kita, ibig mabus na episode. Kita gipakataw ta sa Diyos pag-usab. Imagine na ng mga igsoon. Why tao ni kalibutan na nga makapaborn again siya ang kaugalingon? Wa na jud tao. Muna ringo bitaw workmanship, the quality, no? The quality imparted contained in the process of faith. Ito na quality ang paghimo sa Diyos. Ano na may quality? Tungod kay kana nga quality, dili ka na mahimo sa tao. Kana nga quality, kana nga value, dili ka na mahimo sa tao. Diyos na yung makahimo na. Muna ringo sa, for we are God's workmanship. Gibuhat na sa Diyos. Wa ko yung si Pablo, kita mo nagbuhat sa kagalingon. Iyang gi-recognize nga doon ay Diyos nga nag-usab, nag-born again sa itong kinabuhi. For we are God's workmanship. Ingon si John. Dato pa, ganito sa pagkain, balik ko na mo. Unang lapi, the plan of God in His workmanship. Kini nga plan, kung saan nga plan? Special plan. Kaya nga naman, ganun special man, ang iyang pinili mo iyang born again. Kaya ang giingon na mo din we are God's workmanship, born again ang His kota din It expects regeneration, not incarnation. Sige lang, makitaan din sa outline na yung-post na sa kuwan. Okay. Basahon na ito. It expects regeneration, not incarnation. Sa itong regeneration, born again. Ipakatao, pag-usap. Okay. Babay context ano pag-ingon Pablo, mga binuhat kita sa Diyos. Born again ba? Kanang nataw ka pag-usap. Di ba mo sa born again? Nataw pag-usap. Kanang di ka patay. Muna born again. Ang usa ka tao patay, patay naman sila sa sala. Gibuhi sa Ginoo. Born again ka Nataw sa pag-usap. Gikan sa patay, nataw sa pag-usap. Muna niinom ito ko niya. For we are God's workmanship. We are His. We are, ay ano ang we? Mga pinili ng katauhan. Moray iyang born again. Question, Pastor, di naman ba nga ang pinili ng katauhan iyang born again? Iyang gibuhi ikas patay? Kaya ang tao patay masasala. Yes! Basaha ang verse 4 and 5. Kailangan ta sa 10. Atong tanawon kung sakto ba ang atong giingon nga, ini born again, we are God's, mga binuhat kita sa Diyos sa pagka-born again. Hindi din sa tanang tao sa libong kalibutan. Asa man mo pamatunan ang verse 10? Nasa verses 4 and 5. Tanawa. Palihog ko sa next one. Apan dako kaayo ang kanuoy ug gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan di banhaw kita niya uban kang Kristo. O tanawa, bisan tuod kita mga patay na kita sa atong sala. Tanawa, patay. Niingon ni Pablo, tungod siya ng gugma, tungod siyang kaluoy, gibuhin na niya. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Okay. Tungod sa grasya sa Diyos. Giingon na sa basahon na ma, aron na makuha ko na ka, may pasayos kong mga ito. Kaya kinigong atong pagsimba, mabitong tuna na ito kay diyan natin masaptan kung saan din ang Diyos atong galagaran. Kaya kung magsimba ta, mag-awit na ta, hallelujah. Watay kong toon, di na ito makita kung saan Diyos kagamanan sa atong kinabuhi. So nagtunan, mabitaw usahay, ang tao, dili ganahan toon kay doon, mag-Greek ko ng pulong, malamang na ba kung Greek sa langit. Kaya sa mga igsoon, mga actually, di na sila sakto na panguna-una. Tunan nyo ng pulong sa Ginoo. Okay, tanaw na to, kung kaning pag-ingon nga, the plan of God in His workmanship,
Special plan, tungkol kay born again ang gisgutan nini. Okay, tanaw na to. Nataw pag-usap. Sa to nataw pag-usap? Regeneration, patay ang tao, gibuhi sa Ginoo. Okay? Bakit ang Nicodemus mo nasabot? Sa may pagpasabot ni mo Ginoo sa pagkatao pag-usap? Musod ba ang dako ng tao musod sa pinaas sa nanay? Sa pagsod? Anak, isa mo po itaw, musod, kaon. Di ba na mahimo? Ingos ni Kristo. Atong Ginoo si Kristo, atong masayon. Dili na magpasabot na ang tao dako na musod sa pinahan siyang nanay, na balik bunto sa iya anak, dili na. Sa to ang pagkatao pag-usap ni ay, kuha na anang gikan ka sa patay sala. Iyan ka ang ibanhaw. Una, paingin ni Pablo, kita ang mga binuhan sa Diyos. Ang punto ni Pablo, gikan datas patay. Huwag may patay nga makabanhaw siyang kagalingon. Munang girecognize si Pablo nga, we are God's workmanship. Mga binuhat dito sa Diyos, patay ta, yan ang gibanhaw. Munang ningon sa Paul, kita sa ating isa, tungkol sa iyang dakong bupa, tungkol sa iyang dakong kaloy, gibanhaw ta. Okay, dalawa, pasahan mo sa 2, sa 1, sa 2:4. But because of His great love for us, dalawa, great love. Dami kayo, di-emphasize ito sa NIV. Because of great love, labihan na tuwa. Okay. Because of His great love, God who is rich in mercy, dato siya sa pagkamaluingon, made us alive. Made us alive. Gihimo tang dunay kinabuhi. Ano gihimo mo tang dunay kinabuhi? Kadto na tay kinabuhi. Tungod kay ang tao bisag buhi pa siya, basta na ilaw na sa sala, usas sa kataong patay. The spiritual death, patay ang espiritu. Bisag buhi pa ka ni kalibutan na, hindi kayo makasala ka ng tao, patay ang espiritu. Muna, tungkol sa gugma sa Diyos, tungkol siya nakong gugma, tungkol siya pagkadato siya pagkamaluyon, tingin siya, bisan ka mong patay, iyak ka mong gibuhi, iyak kitang gibuhi, Mas Pablo, iyak kitang gibuhi. Gibuhi ka sa Diyos. Muna, we are God's workmanship. Patay kita, ibanhaw kita sa Diyos. Muna, number 1 na the plan of God, the special plan of God, in His workmanship, we are God's workmanship. Mga binuhat kita sa Diyos, ibanhaw kita sa Diyos. Tungkol siya ang nakong gugma, tungkol siya ang pagkadatot siya pagkamaluluyon. God made us alive. Okay, balik po ng basa. But because of His great love for us, God, isa ni God, who is rich in mercy, made us alive with Christ. Even we were dead, tanawahan, dead, patay. Even when we are dead in transgression, it is by grace you have been saved. Naluwas ka mo sa grasya. Imagine, kung saan grasya? Di born again ka. Patay ka, white town, nagbandaw. Si Nolusyo patay naman ron. Di, Diyot, kami mo, si Nolusyo, bandaw siya kagalingon. Munang magbuhat siya. Ini umaabot na ang pagkabanhaw ka ng banhaw na sa Ginoo. Kay Ginoo rin magkabanhaw. Muna yung magpasabot niya, we are God's workmanship. Muna yung iingong ganihin nga. Kita mga binuhat sa Diyos. Wala nag-isgot si Pablo sa tanang tao sa tibong kalibutan. Hinoon ang tanang tao sa tibong kalibutan, gihimo man sa Diyos. Pero din si Ephesians 2:10, wala nag-isgot si Pablo sa tanang tao sa kalibutan. Pinili o gili-pili. Kundi nag-isgot si Pablo, na kita iyang mga binuhat kita sa Diyos, nag-isgot siya sa mga piniling katauhan. Mga iyang di-born again. Ito ka, born again yung so. Kaya nga nung born again, ang Ephesians 2:4-5 magsusunod, tungkol siya na gugma, labihan ka nato siya pagkamuloy bisan kita patay, nalawa bisan kita patay, gilip na si Pablo, bisan kita patay, ibuhi kita sa Diyos. Muna pa, abot sa 10, for we are God's workmanship. Okay, dahil ito mahuman din yung leksyon. God made us alive. Muto yung niingon ni sana, muna yung niingon ni Nicodemus. God made us alive. Tingnan mo din yung i-illustrate ako na may ganahan mo kung illustrate yung alam dun masabda na ito. Tingnan ni
Nga nga decision sa God made us alive. We are God. Nga ni. Example lang ha. Kung kita ay mo ni Diyos. Example, Diyos. Example lang Kung noon ni Diyos. Kining tao din niya. Muni ang tao patay. Patay nga tao. Kung saan nga patay sa tao, buhay. Balitawa na. Ang iyang espiritu patay. Sa to pa, ang Diyos, espiritu, tanawa, yan ang Diyos, espiritu, mulihok, ang Diyos, espiritu, mulihok diha sa espiritu sa taong patay. Kaya ang espiritu sa taong patay, ang espiritu sa taong patay man. Muna ang espiritu sa Diyos, ang God Spirit, mubuhi sa taong patay. Muna, nabuhi naman siya. Ang iyang espiritu, nabuhi naman siya sa tutang tito sa dyan buhi naman sila. Tungod sa espiritu sa Diyos, tungod sa Diyos. Okay, basahan na to ang John 3:4. John 3:4. Pareho mo po mga ensor. 1, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Ang nakasala, naglapas sa balaod. 3, 4 na. 1, 3, 4. Oh. Ulukuwan sa inis. Sige. Mautog. Bawa naman ako tuti. Oh, 4 na 4. Sige, paano ko basa uso? Usaron man pagkatawo pag-usap sa usa ka tawo at tigulan na. Nakasulod pa di siya sa kayang sa iyang inahan. Magpakatawo pag-usap. Kana sila tuligo. Verse 6. Verse 6. Si Jesus, ito ba sultihan ko ikaw? Walay makasulod sa dingharian sa Diyos. Gawas kong magpakatawo siya pag pinaagi sa tawo. Agi anak sa tao, tao usap. Ang anak sa espiritu, espiritu usap. Ayaw kayo mo man ako nagtimod kanina na pinahanda magpapataw ano pag-usap. Okay. Dihala no? Dihala. Ingon diha musul pa pala sa kuwang kasanayan. Balik ko kita pusan. Dili. Ito pag si Nicodemo ni Jesus. So diha ko Nicodemos. Ang matao sa tao, natural. Tanang si Kisi tao. Natural yung anak tao po si Isya. Yasi. Siya na. Siya na. Sa to ba, ang anak ni tao mas Kisi, natural ang anak ni Kisi, tao. Kung sa sunod, ang gianak sa Espiritu. Ang pumunta na, kinsa ng Espiritu, ang gianak sa Espiritu. Ang Espiritu sa tao, makasasala. Wala yung punto niya. Ang anak sa tao, tauhan. Ang anak sa tao, tao. Ang gianak sa tao, tao. Ang gianak sa Espiritu, mabito na yung Espiritu. Ang gianak sa Diyos, Espiritu, mao ang Espiritu sa tao. Sa ito pa, ang Espiritu sa Diyos, sa uling Espiritu sa tao, mingari ang Espiritu sa Diyos. Mingari sa Espiritu sa taong patay, iyang ibuhik. Pinaagi siyang ulo. Mauna nga ang pag-usap. Ang bakit ang gingon sa Roma 8:26 kung ito masadok, mo ba na bersikulo nga ang Espiritu sa Dios makighiusa sa atong espiritu. Naman na Roma 8:24-26. Sa tanawon. Das mga oras. Roma 8:26 siguro na. Roma 8:26. 24. Roma 8. 26. 26. Kasamang paagi. Kanang giingon diha ba nga ang Espiritu sa Dios nakikiusa sa atong espiritu. Sa atong pagkahiusa. Kasamang paagi sa atong pagkahiusan sa ang pag-ampo. Ang Espiritu mismo mao ang manali. Isa. Mao
kita baru usaha mo Masaya kita sa Bisa kita kayo Diyos sa tumulong. mismo mga Ito ato na kita ko. Kay 24 gilawas bersito kapan program kita dan size sa mga pagi basta naging din sa Roma so 14 siguro kanawa dapat 14 na dapat ko na depot kay ang Espiritu nga nihatag sa Diyos kanino dili magpuliton kanino aron kamo mahadlok ang mao naging diha sa sa Roma utso nas utso basa mo na to na di ko masato kada utso do na naging diha ang Espiritu sa Dios makikiusa sa atong espiritu. Okay. Nga na ang born again mention. Okay. Muna no? Motto number 1. The plan of God in His workmanship. Kung sa to, we are God's workmanship. Ang iyong we are God's workmanship, it expects regeneration or born again, not incarnation. God made us alive. Ibuhin ka sa Diyos, hindi ka sa matay. Sunod gabi. Isa ulit sunod gabi. Nasabtan niyo sa sunod gabi. What? Sabot na. Moral. Ang sunod gabi, the plan of God in His manship workmanship. Okay, muna ang number 1. Muna ang unang nga P. Ang number 2, unsa ka nga P? The pattern. Okay, the pattern of God in His workmanship. Ang Ginoo doon ay pattern ay. Okay, ang pangutana karon kay mga binuhat na kita sa Dios, gibun again na kita sa Dios, unsa ba yung pattern? Na siya pattern sa paghimo. Dili pwede nga ang usa ka tawo bitaw ang meaning sa atong workmanship, the quality imparted on ating the process of making. Nganong dunay pattern ang paghimo, nganong dunay pattern? Kung kinihan mo makit-an ang kanindot sa kabutang. Okay, number 1, the plan of God in His workmanship. Special plan na ha, kay gibun agin ta. Sa to pa, sunod na P, the pattern of God. Pattern. The pattern of God in His workmanship. Balik ka sa atong paglunan. Sa verse 10. Sa 2. 2:10. For we are God's workmanship. Ito number 1. Ang number 2, dapat sa versikulo. Sunod. For we are God's workmanship. Creating in Christ Jesus. Mga binuhat kita sa Diyos. Gibuhat kita. Diha ang Kristo. Sa ito pa doon ay pattern. Diha ang Kristo. Sa ito pa ang pattern di ay the pattern of God in His worship, we are created in Christ Jesus. Ihimo kita sa Diyos. Diha kang Kristo. Imagine na mga igsoon ha. Mabitaw na yung special ning workmanship sa Ginoo. Kaya ang iyang mga piniling katawhan, ang iyang gibon agin di ay, mo ni mga tawhan na iyang gibon agin, aron mahisama sa iyang bugtong anak. Muna yung pattern mga igsoon. The pattern of God, workmanship. This goes to mean, no, we are created in Christ Jesus. Okay. The pattern. We are created. Di sa tagihimo in Christ Jesus. Muna yung pattern mga igsoon. Gihimo kita sa Diyos diha kang Kristo. Imagine na, ako hindi pa na akong grasya. Gihimo kita sa Diyos diha kang Kristo. No, the pattern of God in His workmanship, we are created in Christ Jesus. Kung sa tong plan of God in His workmanship, we are His workmanship. We are His workmanship. Number 2, the pattern of God in His worship, we are
created in Christ Jesus. So may buot pasabot nato ni ini. Buot pasabot na lang may igsoon. Sa naborn again na ka, nakabaton ka na ka ni Kristo. Nato pa, nakabaton ka sila mo yung katapusan. Unda, kay sa imong proseso sa kaluwasan mo ni kalibutan kay ang tao man, doon naman mabuti ito pagtulunan, doon naman tayo sanctification, process of kanang holiness. Balaan na ka, ang tanang di balaan na Ginoo sa adlaw-adlaw. Eh makasama yung mga pinili kitawan. Mo na mo pasabot, we are created in Christ Jesus. Gipakataw ta gihimo ta sa Kristo aron ta mabuhi. Aron ta makabaton og kinabuhi mo ning katapusan, kay ang kinabuhi mo ning katapusan na alaman ni Kristo. Mo nang gihimo ta diha ni Kristo. Ug gawas niya na the pattern of God in His word, we are created in Christ Jesus. Abot pasabot ni mga igsoon, it expects conformation, not formation. Ganiha doon, gamay na kontak. It expects conformation. Conformation. Saan ni conformation? Nagisgot kini sa atong conformation. Wala na magisgot sa atong formation. Kung sa tayo pulman ha? Formation. No, dili kini formation. No, dili kini formation. Kung dili, we are created in Christ Jesus, it expects conformation. Atong tanawon, gusto ko pasabot na pastor. Kag gihimuta ni Kristo, gihimuta sa Dios na Kristo. Okay. It expects conformation, not formation. Okay. Basahon na to ang verse 5 and 7 sa Ephesians 2 gihapon. Kaniha 4 and 5 lang to, karon 5 to 7. Sa mag-ingon niya sa Ephesians. Bisan gani nga kaniadto patay na kita sa espiritu tungod sa atong pagkagaantan, gibanhaw kita niya uban ng Kristo. Naluwas kita tungod sa grasya sa Dios. Gibanhaw kita niya uban ng Kristo aron maghari uban kaniya dito sa kalangitan. Okay, tanawa. Dato pa, we are created in Christ Jesus. Kaya nga naman, diha ni Kristo, nakabaton kita kinabuhi, diha ni Kristo, maghari usap kita uban kaniya. Pero kay wa pa man ta naghari uban kaniya, kaya pamanta sa process sa ngadto sa eternidad. Nibalik na sa kanang gitawon nato pagbalik ni Kristo. Diha mausap na itong lawas. Di na ta wa tay sala na ng panahon na. Di na kabati ka gool, di na kabati ka malaka kay glorified body naman tayo ng panahon na. Oh, ato pa. Ang process na ng igsoon, may process nagpadayon nga proseso. Muna yung process, no? Nagpadayon nga proseso. Progress. Okay. Ingani ni may igsoon. The pattern of God in His workmanship, we are created in Christ Jesus. Kung pasabot na kanini may igsoon, based sa Bible, sa itong gitunan, it expects conformation, not formation. God made us, ihimo naman ta, God made us to conform to the image of His Son. Sa ito pa dahi, gihimo ta sa Diyos, doon naman yung proseso, gihimo ta sa Diyos, aron sa itong padayon ng pagkalagad sa Ginoo, mahisama ta sa muabot na panahon, mahisama ta sa iyang bugtong anak. Muna, kinuwas ka, aron ka mahisama sa iyang bugtong anak. Asa ito makita na. Okay, pagpasahon ang mga reference verse po, mga supporting verse. Basahon na ito ang Romans 8:29. Romans 8:29. Romans 8:29. Kadtong gipili ng daan sa Dios, gilain niya aron mahisama sa iyang anak. Okay, tanawa ha. Tanawa. Ang iyang gipili, iyang gilain. Sa purpose, ano naman iyang gilain? Aron mahisama
sa iyang bugtong anak. Mabitaw gibon agin ka, mabitaw. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus, ihimo ka diha ni Kristo, kay mao ni katuyuan sa Ginoo, nga ang tanan niyang gipili, iyang gilain aron mahisama sa iyang bugtong anak. Wala rin sa Pablo, for we are God's created in Christ Jesus. Nganong gibuhat ka ni Kristo? Kay diha pa lamang sa utok sa Dios, gipili na ang daan. Pagkahuman siya pagpili, iya kang gilain aron sa paglain sa Ginoo, iya ka panahon aron mahisama ka sa iyang bugtong anak. Amen. Muna mga igsoon, the pattern of God in His workmanship. We are created in Christ Jesus. God made us, we are the pattern of God in His workmanship. We are created in Christ Jesus. God made us to conform to the image of His Son. Jesus said, "Mo dahil katuyuan sa Ginoo. Pili ka, gibanhaw ka, ibuhi ka, kay gusto sa Dios Ama kung sa iyang gugma sa iyang kaluoy, mahisama ka sa iyang bugtong anak." Kung kanang pagkasama mo na igsoon, diha na kanang perfect na gadol, diha na yung tapos ni Kristo. Nawa, pwede yung may sama ka ni Kristo. Bisa din niya sa kalibutan, may sama ka ng Kristo. Isang sa usang pagi, naingon si Pablo, gusto ko maila si Kristo sa labihan pagayon o masinati ang iyang pag-antos, bisan iyang kamatayon, bisan iyang pagkabanhaw. Muna itong masinati ng kalibutan. May sama tayo ni Kristo pag-antos, kung may sama po tayo ni Kristo sa iyang pagkabanhaw, nga mabanhaw po sa maabot. Muna ang katapusan na katong ka ng conform, ka na katong ng alit na ni Kristo. Huwag kang tutin. Pero sa atong panahon, Rita, Pastor, huwag ka matangay sa amin ni Kristo, kayo huwag ka manabalik si Kristo nga wala ito yung sala. Glorified. Yes. Pero naiingon si Pablo, nga bisag napataling kalimutan na, huwag pa tang mag-glorified body, nahisama ta ni Kristo. Sa usang pagi, sa iyang mga pag-antos. Mabitaling si Pablo, gusto na makaambit ko mga pag-antos ni Kristo. Nahisama ta ni Kristo, hindi kalimutan sa pag-antos. Pero dihan na sa glorified body, sumaabot ang panahon. Nagbalik ni Kristo na mao ang bugtong anak sa Dios. Una, it expects conformation. Kung saan ang conformation ka nang nahisama ka ni Kristo? Wala ka din nahisgo conformation. Ka nang punmara. Kundi conform na doon. The same kanang the same upuan ka, kulagway. Okay. Last nga P. Balik ko na ang unang P. The plan of God in His workmanship. We are His workmanship. It expects regeneration, not incarnation. God made us alive. Ito number 1. Number 2, nga P. The pattern of God in His workmanship. Na siya pattern. Kung sa pattern, we are created in Christ Jesus. Sa ibang pasabot, God made us to conform to the image of His Son. Karon, narita sa ikatulong nga P. Riso na ako ni. Kung sa ka ikatulong ka P mga igsoon, suma sa Ephesians 2:10. Ito naman, gibahin-bahin mo ng Ephesians 2:10. Kung sa ka nga P, sigong na. Okay. Anong dito maguna-una, ako nang isuwatin din. Ang last nga P sa Ephesians 2:10, the purpose. The purpose of God in His workmanship. Doon na siya purpose. Kung saan purpose na sa Ephesians 2:10? For we are, what number 1? For we are God's workmanship. Sunod, created in Christ Jesus. Katulong nga purpose. Kung saan purpose? For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. Ang purpose niya ay, ganun, gibanhaw ka, aron ka mahiusan ni Kristo, sa ganiusan ng Kristo, ang purpose, aron ka magbuhat sa mga maayong buhat. Sa those Ephesians
Sige na, ano Bible? Mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Tanawa, tanawa. Mga binuhat ang purpose tayo, mga binuhat kita sa Diyos, gibuhat kita diha ni Kristo, aron magbuhat kita sa mga ayong buhat nga maoy gusto sa Diyos nga atong buhaton. Ato pa ang ikatulong nga pi, the purpose of God in His workmanship. How ang tanaw ng kanang outline kay hanay man. The purpose of God in His workmanship, we are created to do good works. Okay, ato pa. The purpose of God in His workmanship, we are created to do good works. Okay. Muna yung purpose sa Ginoo. The plan of God in His workmanship, the pattern of God in His workmanship, last, nga pi, the purpose of God in His workmanship. The purpose, we are created to do good works. Okay, mga dato pa, it expects glorification, not man's magnification. Pag iyong to do good works, mo bitaw na suko ang Ginoo sa Matthew 7:21, kanang ingon sila nga, di pa Ginoo, naghihirin ni Diyawa, nagbanhaw yung patay, suko ang Ginoo, nila ang Ginoo, pahawa kung umuha tugautan. Ano ginignan sila? Mo tugautan, kung imong tanaw, di man unta ni dautan. Tungod kay ang gihimo nila ang usa ka butang aron paghimaya sa ilang kaugalingon. Ganun gihimaya kay ilang kaugalingon tungod kay tuo sila na sila makaluwas sa kaugalingon. Ang makaluwas sa himayaon. Di ba ang makaluwas sa himayaon? Kung kay nagtuo man sila kasi makaluwas sa kaugalingon, unang ilang gihimaya ilang kaugalingon pinaagi sa pagbuhat sa mga butang. Gigamit pa sa ngalan ni Kristo. Dito sa good works. Now, this is good works. Muna nga, pag-ingon, the purpose of God in His workmanship, we are created to do good works. Sa ito pa, kung we are created to do good works, nag-hisgot kini, muna yung hingo sa outline, it expects God's glorification. Kahimayaan sa Diyos ang hisgot na din. Ginimot na sa Diyos, pagbuhat o mga butang maayong atong himaya ang Diyos, dili mahimaya ang atong kauga lingon. No? It expects God's glorification, not man's magnification. God made us, ang buot pasabot ni, God made us to do His will. Muna mo pasabot, mga binuhat kita sa Diyos, diha ang Kristo aron magbuhat sa mga mayong butang. Nga may gusto sa Diyos. Sa mga mayong butang na gusto sa Diyos? Iyang kabuton. Muna kayo nila, God made us to do His will. What is the purpose? Ihimo ka sa Diyos, paghimo sa iyang kabuton. Ang paghimo sa iyang kabuton, mo ka good works. Butang galing atong gihimo, kung dili na kabuton sa Ginoo mga igsoon, dili na good works. Kaya ang good works is butang dili ni Pablo, mao ka nang pagbuhat sa kabuton sa Diyos. Okay. Tinawan ba? Noon. Okay, basahan na to ang Philippians 2:13. Tanawa mo na yung good works niya. Pilipos 2:13. Tanawa ang good works niya. Mga binuhat kita sa Diyos, ibuhat kita diha kang Kristo, alang sa pagbuhat o mga butang. Kung sa mga butang, God's will. Basa ang Ephesians 2:13. Apan karon mahiusa na kamo kang Kristo Jesus. 2:13. 2:13. Adili Ephesians. Philippians 2:13, sorry. Pilipos 2:13. Ay, Sunod na diha, pakuli na ka kausa siguro. Pilipos 2:13. Filipos 2:13. 12. Kay ang Diyos nagbuhat kanunay diha sa ninyo. Okay? Aron paghatag kaninyo timuha pagtuman sa iyang kabuton. O, tanawa. Lalo na kasi si Pablo. Sa ito patunay connectivity ang isulti ni Pablo. Si Pablo nagsuwat sa Episo, siya po nagsuwat sa Pilipos. Dili pwede magbunggoy sa istorya.
Ngayon si Pablo, mga binuhat kita sa Diyos, diya kang Kristo, aron magbuhat og mamayong utang. Kaya ni Pablo sa mamayong utang. Ang mayong utang is utang, ni Pablo. Sa ito gingon, sige basan nung ibe, Rese, kay ang Diyos naghatag natong tinguha. Okay. Kay ang Diyos naghatag natong tinguha. Buhat kanunay diha. Nagbuhat kanunay dili kanato diha kaninyo, dili kanato aron pagtuman sa Tinguha sa iyang tuman sa iyang aron ang Diyos kanunay nagpamuhat sa itong kagalingon, sa itong kinabuhi, aron ta makatuman sa iyang kabubuton. Sa ato pa ang good works dahil kabubuton sa Diyos. Asa man makita ang kabubuton sa Diyos? Nasa iyang ulong. Kabubuton sa Diyos. One position si Pablo sa inyo niya. Mga binuhat kita sa Diyos, diha kang Kristo aron pagbuhat sa mga maayong utang nga mo'y tuyo sa Ginoo. Tanawa kinsa tuyo? Kinsa tuyo nga mabuhat ang maayong utang? Tuyo sa Ginoo. Kay tuyo man sa Ginoo, natural ang Dios mao'y mo-motivate, mao'y mohatag og tinguha sa tao aron makatuman siya sa bubuton. Munang tinguha sa Dios. Tinguha sa Dios. Munang tinguha man sa Dios. Ang paghimog maayong utang, ang iyang trabaho mo ni. Ang tao, ang tanan niyang gibanhaw, ang tanan niyang gihiusap ng Kristo, iyang kanang trabahoon. Buhata kini mga utang kay mo ni akong kabubuton. Ang Diyos naghatag ng tinguha. Kung ang Diyos naghatag ng tinguha, isa may himaya. ang Diyos. Ang Diyos. Ang Diyos. Well, it's an expects glorification sa Diyos. That's glorification. Not man's magnification. Muna ang God's workmanship. Kita na ninyo ang workmanship sa Ginoo? Kung sa itong workmanship, sa itong definition, God's workmanship, kung ba't pasabot workmanship, the quality imparted on a thing in the process of making. Grabe ang Diyos yung quality ang gihimo, no? Grabe ang quality ang gihimo sa Diyos sa iyang workmanship. Imagine, we are God's workmanship. Sunod, we are God's workmanship. Sunod, we are created in Christ Jesus. Sunod, ikatulog, we are created to do good works. Okay, ngayon is the mayor. Ato i-summarize. Halang isuwat ang summarization. Aron, di ka mag-ribo. Tagko, pag-ipon mo nang di pasibo. Dara to kung blackboard. Nanaling comment. Pastor, naghanang mo yung diha. Yan ang hapon sa blackboard. Walang comment. Yan, di na. Antik na. Kana rahan na. Di ako rin, asdanan doon din siya. Maulan eh. Di na ako asdanan doon din siya. Motoy punto sa nag-comment. Punto sa gusto, listing yan tao na. Okay. Parin sa lagi. Pulong na sila ng isbutan, lang tinilan ng tupos mo. Muna punto. Baka naman kung Pastor, Puslo kayo yung kuhan, naghanap mo niya Diba ako ang review ko sa to? Review ko siya. Pwede salita doon sa kabong marenhaw. Oo. Ito mo sa marindo ba na? Okay. Number 1, doon ay tulong kapihang diskutan ha. Muna ang P, number 1 na P. Nakunin ba wani? The plan of God in His kung dahil tama ito, mabati ang tingong sa kuwan mo ito. The plan. Work, Si ate. manship. Okay, muna ang unang P. Okay. The plan of The plan of God in His workmanship. Okay, huwag pasabutan eh. We are God's workmanship. We are God's workmanship. Okay? Punto de vista, regeneration mali, God made us alive. Muna yung pasabot. Aron mahan ay nito sa itong una-una
Muna ang unang P. The workmanship of God, the plan of God in His workmanship, especially nga plan kay nga naman, we are God's workmanship. But pasabot, God made us alive. Ibuhit na sa Diyos. Ikaduha nga P. Number 1 man eh. Dali ka naman English eh. The pattern of God in His workmanship. Kung pasabot na nga, kay pattern man, ganiha, we are God's workmanship. Kini, kay the pattern of God in His workmanship, we are created in Christ Jesus. Okay, we are created in Christ Jesus. Kung pasabot, God made us to conform to the image of His Son. Muna, anay na daw. Last na P, pattern man eh. Plan, pattern. Ang last na P, the purpose. The purpose of God in His workmanship. Sa the purpose, we are created to do good works. Good works. Kung pasabot, we are created to do good works. God made us to do His will. Muna ipagpasabot nito. Anay na. Balik ko na ho. Pamisahe ka mong tagon. The workmanship of God. Dunay tulo ka P. Ang unang P, plan. The plan of God in His workmanship. We are God's workmanship. Huwag pasabot, God made us alive. Ibuhin ka. Katulo, the pattern of God in His workmanship. May pattern. We are created in Christ Jesus. So, huwag pasabot, God made us to conform to the image of His Son, Jesus Christ. Gibuhat ang sama ng Kristo. Ikatulong kami, purpose. Kung hibong mata sa Diyos ng Kristo, purpose, the purpose of God in His workmanship, we are created to do good works. So, huwag pasabot, we are created to do good works. God made us to do His will. Muna maiksoon. Dato pa, number 1, it expects regeneration, not incarnation. Ang number 2, kung pasabot na ni, it expects conformation, not formation. Ikatulo, na P, purpose, it expects glorification, not man's magnification. Diha na ito makita ang God's workmanship. Tanawa ang qualities sa mo. Dili basta-basta. Kaya nga naman, ihimo ka sa Diyos, ibuhin ka sa Diyos, anong ka may sana siya mo anak. Anong pagbuhat, maayong utang. Kung sa tumayong utang, iyan katuyuan. Asa makita? Nasa iyang. Muna ko yung soon, muna lingon si Pablo sa 8 of 9. Muna lingon siya sa 8 of 9. Kaya 10 man eh, muna lingon siya sa 9. Kaya naluwas kang mus grasya, pinaagi sa pagtuo. Dili kini buhat, kung dili gasa kini sa Diyos. Bumanagin diha, dili kini yung buhat sanglit, walay makapanghambog ini. Sa to pa, muna
God's workmanship. Grasya sa Dios nga kita iyang mga binuhat. Dili kita makabot sa tubig. Bisan sa itong pagkatao, di man kita winingon nga Ginoo, pagkatao ako. Sika ba? Gani ka ba? Pagkadto gani. Mo siya naghimo nimo. Iumon ka, pag humag-umon, gibuhin pa dyan pag-usap. Hindi nakasapang ka. Wala nga, kini kay grasya man isda, ngayon siya niya sa 10, masawa na sa 10 o 8, kay pinaagi, kay sa grasya na luwas ka mo, pinaagi sa pagtuo. Dili kini inyong buhat kung dili gasa sa Dios. Busa, walay makapasigan po niini, sanglit, dili man kini bunga sa inyong mga paningkamot. Dili di bunga sa itong paningkamot. Dili di bunga, dili. Sanglit walay mga paghambog niini. Kaya dili kini bunga sa itong paningkamot. Munang niingon si Pablo, kaya dili man bunga sa itong kamot. Munang niingon sa 10, hindi man itong paningkamot. Niingon sa 10. Ginoo ning paningkamot. Gibuhat ka mo, diha ng Kristo. For we are, ang mga binuhat kita ni Kristo, for we are God's workmanship. Ganong God's workmanship pa ni, mo nang dilikta, makapanghambog ni ini. Nga, di tabi mo, naluwas ko tungod sa ahong pagkabutan, naluwas ko kay sikong simba, naluwas ko kay sikong pakalawat, naluwas ko kay gibautismuhan ko. No, di ka makapanghambog ni anak kay ang kaluwasan. Grasya, kayo grasya, wa gajoy imo anak, bisan usang kuting. Muna rin sa Pablo, walay makapanghambog nini. Sangit, di na bumas ng paningkamot. Kaya di man bumas ng paningkamot, kinsa rin buhat. Buhat sa Diyos. Muna rin si Pablo, kahit kita mga binuhat sa Diyos. For we are God's workmanship created to Christ Jesus. Why ato? Muna yung punto ni Pablo, why ato? Sa grasya at kaluwas. Busa ato, pasidunggan ang Diyos sa purpose ato pasidunggan ang Dios pinaagi sa purpose ng imuta. Mo magbuhat sa mayong butang, sa mayong butang mao ang iyang kabu. Ang butang. Mahal rin ito, salamat Ginoo sa imong paghatag kanang kagayunan, sa pagtuon sa iyong tulong, sa paglandong sa iyong tulong, nga maoy naghatag ka na mo o kalipay sa aron kami mong tubo. Yes, kay kalo sa mas mong butong anak. Kung nini nga paagi, amot ang himayaman. Naigod ka sa nagtapusan naman sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, kita sa lahi-lahi. So, sa pilit pa ko na